Alam mo ba kapatid, na may mga bagay kang pwedeng masabi sa taong mahal mo na pwedeng maging dahilan kung bakit kayo mag-aaway, magkakaroon ng misunderstanding o worse, maghihiwalay. Kaya hanggat maaari kapatid, wag mo itong babanggitin sa kanya. Kung interesado ka malaman kung ano-ano yung mga bagay na yun, tara, mag-usapan natin yan. Skip on watch. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo para maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Ito yung mga bagay na sobrang masakit marinig mula sa taong mahal mo. Kaya kung hanggat maaari, wag mo itong sasabihin sa taong pinili. Una kapatid, wag mo sasabihin na mas better yung ex mo kaysa sa kanya. Isa sa pinaka-nakakarindi sa tenga ay yung ikukumpara ka sa taong nakaraan na dumaan sa buhay ng taong mahal. Diba? Lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan. Kapag ginawa niyo to sa amin, magpapanting talaga yung tenga namin at talaga namang magiging dahilan niya ng away. Diba? Kasi bukod sa ego yung tinapakan mo, pag lalaki yung kaaway mo dito, o nasabihan mo na, mas better yung ex ko kaysa sa'yo. Eh talaga namang lalabas yung pagka-masculine ng mga lalaki na ide-depensa niya yung pride niya bilang partner. Diba? Kaya wag mong babanggitin, mas better yung ex mo kaysa sa partner mo ngayon. Kung ayaw mo rin gawin yun sa'yo, huwag mong gagawin sa akin. Okay? Ikalawa, ang tanungin kung meron pa siyang feelings sa ex niya. Guys, kung pinili ka ng taong yan, ibig sabihin nakamove on siya sa nakaraan niya. Pinili ka niya dahil gusto ka niyang makasama sa present moment hanggang sa hinaharap. Kung babanggitin mo ng babanggitin yung past niya, ikukumpara yung past niya sa present niya, malamang sa malamang kapatid, magkakaroon kayo ng maraming diskusyon na magiging dahilan para sa mas maraming misunderstanding na nauuwi usually sa hiwalayan. Kaya naman, forget about the past, focus on the present, and build your future together. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is, wag mong sasabihan yung partner mo kung sino lang yung mga taong gusto mong makasama niya. Kapatid, meron niyang sariling isip. Wag mong idikta sa kanya kung ano yung gusto mo. Kundi, i-explain mo sa kanya kung bakit ayaw mo yung mga taong yun na nakapalibot sa kanya. Ipaintindi mo sa kanya, hindi idikta o i-command sa kanya na layuan yung mga taong nakapalibot sa kanya. Kasi ang magiging epekto nun sa kanya ay ayaw mo lang doon sa mga taong yun. Kaya mo siya pinapalayo doon. At hindi yung ayaw mong maging katulad siya ng mga taong yun. Diba? Magkaiba yung konsepto, magkaiba yung gusto mong ipaabot. Diba? Kaya mas mainam na pag may ayaw kang mga tao sa paligid ng taong mahal mo, sabihan mo siya na itong taong to ay ayoko ng ugali niya. Baka ma-adapt mo. Diba? Hanggat maaari, layuan mo na. Diba? Mas maayos yung ganung usapan kaysa sa lumayas ka nga din kay layuan mo nga si diba? Kasi mag-trigger lang yan ng away sa relasyon. Okay? Ika-apat, wag mong sasabihan yung partner mo na wala siyang kwenta. Tama po yung narinig nyo. Kahit sinong taong sabihan mo na wala kang kwenta, yung masasaktan, ma-hurt, dadamdamin, especially sa mga kalalaki. Pag narinig nila yan sa mga kababaihan o sa taong mahal nila, hindi nila ilalabas kagad yung emosyon na nararamdaman nila, kundi itatago nila yan, ikikim-kim nila yan. Kasi para sa mga kalalakihan, ang unang gusto namin gawin sa mga mahal namin sa buhay, i-provide yung best para sa kanila. Now, kung hindi nyo nakikita yung ginagawa namin effort para maibigay sa inyo itong mga to, hindi yun rason para sabihan mo yung taong mahal mo na wala kang kwenta, wala kang silbi, wala kang bilang. Yan yung mga bagay na talaga namang bukod sa makakapagpa-down sa mga kalalakihan, talagang dudurog sa puso namin, tatatak sa isipan namin, at hihiwa sa puso namin. Kaya, huwag mo ito sasabihin sa tao ka. Okay? Ang ikalima, yung hindi ka na mahalaga para sa akin. Kahit sinong sabihan mo ito kapatid, masasaktan ng sobra kapag ka pinahalagahan kanila, inalagaan kanila, minahal kanila, binigay nila yung buong-buo nilang pagkatao sa'yo. Tapos, ganito yung sasabihin mo sa akin, na hindi na sila importante para sa'yo, na hindi na sila mahalaga para sa'yo. Imagine kung paano bubuo yung mundo ng taong sasabihan mo ito. Diba? Again guys, be mindful sa mga bagay na lalabas sa bibig ka.
Be careful na masaktan yung taong mahal natin, lalong-lalo na kung hindi worthy yung pain na ibibigay natin sa kanila, na ipaparamdam natin sa kanila. Kasi sooner or later, babalik din sa atin yan. Tayo rin yung mahihirapan sa inaharap, di ba? Kaya hanggat maaari kapatid, wag na wag mong babanggitin sa taong mahal mo kung ayaw mong tuluyan siyang mawala at lumayo sa'yo. I hope nabigyan ko kayo ng tips o ideas dito sa video na ginawa natin para sa inyo. If nabigyan ko naman kayo ng idea, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video natin. Para nakatulong na kayo sa kanila, matulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pamilya ng panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.